Hanggang sa marating nila ang universidad na pinapasukan ni Julia ay wala silang usapan. Bumaba mula sa kotse ang dalaga at tinungo ng campus. Nagkasya na naman si Richard sa pagtanaw dito. Panay ang buntong hininga. Mula sa universidad ay nagbalik si Richard sa bahay ng mga Laredo. Bis na si Congressman Laredo at sinalubong siya sa may bungad ng pinto. Richard, kapag tinanong ka ng misis ko kung saan ka galing, sabihin mo inutusan kita sa Arangke Market. Nagpapahanap kamo ako ng Blue Marlin pero wala kang nakita. Pabulong na sabi sa kanya ni Mr. Laredo. Napakamot siya ng ulo. Blue Marlin, sir? Isda ho yun, di ho ba? Oo, tandaan mo ha. Baka tanungin ka ng misis ko. Sabi ko kasi pinahanap kita ng paborito. Niyang isda. Pabulong pa yun ang pagsasalita ni Rebecca Laredo. Napalunok si Richard. Lagay pa lang iyon ay tuturuan pa siyang magsinungaling sa mabait na ginang. Nasa love niya. Sa paggawa ng milagro ni Mr. Laredo ay idadamay pa pala siya. Hindi pa siya nakakabawi ay heto na si Mrs. Laredo. Richard, saan ka galing? Tanong nito. Si Mr. Laredo ay nagtuloy na sa nakaparadang kotse. Maminutusan ho ako sa Arangke Market. Sir, naghanap ho ako ng Blue Marlin pero wala naman ho pala. Usal ni Richard sa sarili. Hindi siya sanay sa ganito. Nakita niyang nakahinga ng maluwag si Ginang Laredo. Ganun ba? Akala ko kasi ay kung saan ka na pinapunta ng Sir Rebecca mo, Richard. Ngumiti sa butihing may bahay si Richard, pero may palagay siyang tabingi ang kanyang ngiti. Ganon siya kapag hindi totoo ang sinasabi. Richard, tayo na. Tumatawag na si Mr. Laredo. Mamaalis na ho muna kami ni boss, sabi niya kay Mrs. Laredo. Sige na Richard, mag-iingat kayo ha. Pahabol ng ginang. Mag-iingat kayo. Iniisip ni Richard kung ano ang ibig sabihin ni Mrs. Laredo. At mag-ingat sila sa daan o mag-ingat dahil malapit na silang mabuko sa ginagawang milagro. Mag-ingat daw ho tayo, sir. Inulat ni Richard kay Mr. Laredo ang sinabi ng ginang habang ang kotse ay tumatakbo na sa daan. Napaunad sa pagkakaupo ang mambabatas. Ano ba ang pagkakasabi ni Jasmine? Jasmine ho? Tanong ni Richard. Si Mrs. Laredo yung Mrs. ko, Richard. Jasmine ang pangalan niya. Ganun pala, sir. Alam ko na ho. Ano nga ang pagkakasabi? Sarkastiko ba? Nagbabanta na ba? Ang guilt at kaba ay hindi maikubli ni Mr. Laredo. Tingin ko naman ho ay normal ang pagkakasabi. Most probably ho ay wala naman siyang ibig sabihing masama, sir. Hindi ako nakakatiyak, Richard. Noon pa kasi ako pinagdududahan ng misis ko. Magaling nga lang ako magdala kaya hindi ako mabuko-buko. Si Julia ang inaalala ni Richard. Ito ang lalong kawawa at may iskandalo oras na mahuli ni Ginang Laredo sa akto. Ang tingin niya sa ginang ay mabait pero marunong ding magtaray. At di ba may kasabihang huwag maliitin ang galit ang babaeng pinagtataksilan. A woman's scorn is not to be taken lightly. Naisip pa ng binata. At napansin ni Richard na naging tahimik na si Mr. Laredo na para bang ito ay namumroblema kung paano. Tumahimik na rin si Richard at hinarap na lang ang pagmamaneho. Dakong hapon ay sinundo niya sa universidad si Julia. Hindi siya kinausap ni Julia kaya hindi rin niya ito kinausap. Pero nagingit-ngit ang kalooban ni Richard. Ni kapirasong ito ay hindi siya inukulan ng dalaga. Kay layo ng kanilang lalakbayin ay hindi man lang siya kausapin. Ano ba naman kumustahin sa kanya ang kalagayan ng mga magulang nito sa Bicol? Ano ba naman kung makipagbalitaan man lang ito? Tungkol sa mga dating kakilala sa Kabikulan. Pinukol niya ng sulyap sa rearview mirror ang sakay. Pormalang mukha ng dalaga na nakatutok ang tingin sa labas ng bintana. Parang prinsesa ang turing sa kanya ay alipin at taas na pamandin ito. Napansin ni Richard. Magka-stip ni Kaksana. Inis na nais sa loob ni binata. Richard, himala. Sa unang pagkakataon ay kakausapin yata siya ng mapagmatas na dalaga. Naiisip ni Richard. Ano yun, Julia? Banayad niyang tanong. Kasi bigla mong ginulong ang buhay ko eh. Hindi tumitingin ng diretso si Richard sa Julia. Ginulong paano? Hindi ka dapat pumasok na driver kina Reb. Ang dami-dami namang mapapasukan. Napiko na agad ang binata. Hindi ko sinadyang kina Mr. Laredo pumasok, Julia. Kung alam ko lang beforehand na ikaw ay konektado kay Sir at ikaw ay ipagdadrive ko, hindi ko sana tinanggap ang trabahong ito. Tumahimik si Julia. Sinuri sa isip ang sinabi ni Richard. Maya-may muling nagsalita. Okay, hindi mo sinadya, pero ngayong alam mo na konektado ako kay Reb. Maaari bang ubigyan ka na ng gawain? Bakit ang ngayon ay iba ng gawain, Julia? What's the point? Mababago ba ng pag-alis ko ang iyong kalagayan? Ang punto ay, hindi mo na kailangang makita ang pinaggagawa ko. Namin ni Reb, nahihiya rin naman ako. Akala mo ba? Napangisi si Richard, mapakla.
Magandang pakinggan. Nahihiya ka pa pala lang ng gay na yan ha, Julia. Tumigas ang mukha ng dalaga. Huwag mo naman akong insultuhin, Richard. Napailing at napabuntong hininga ang binata. Tatahimik na ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, Richard. Marami. Napakarami, Julia. Mamasama kung nasa Bagyo ka at balang araw ay maaari kitang ligawan. Napakalaking kabiguan ang napala ko. Sa sarili lang ito sinabi ni Richard. Ano ba ang karapatan niyang ipaalam pa yun sa dalaga? Naisip niya. Lalo lamang siyang magmumukhang malit at kawawa sa harap ni Julia. Mabuti pa nga ang sarili nilang niya. Na-traffic sila, halos 15 minutos yata. Si Julia ay walang pakalam sa nakinig sa dalawang walkman. Siya naman ay napanis na yata ang laway. Inihatid niya hanggang sa loob ng Unit 6 si Julia. Tinignan niya ang mga sulok-sulok pati ang bedroom, gayon din ang comfort room at iba pang silid ng unit. Hindi ko yata maintindihan bakit pati loob ng bahay ko ay kailangan pang bisitahin ni Richard. Inis na nagtanong si Julia. Ang bilin sa akin ni Sir Reb ay tiyakin ko ang iyong kaligtasan. Na ibig sabihin driver bodyguard ang papel ko sa iyo. Ginagawa ko lang aking tungkulin. Gusto mo bang sabihin tinitiyak mo kung may ibang lalaki dito sa unit ko? Babae o lalaki na posibleng nakapasok? At maaaring may masamang tangka sa iyo, Julia. Bakit hindi mo nalang inalam kung dinistrong kang pinto? Simpleng trabaho ay pinahihirap mo pa. Tanong ni Julia. Nakitid pala ang utak mo eh. Paano kung may master key pala ang intruder? Makapapasok ayon nang hindi mo namamalayan, Julia. Inis na sabi ni Richard. Natigilan si Julia. Posible nga naman ang sinabi ni Richard. Naunawaan niya. Baka naman nalilimutan mong dati akong pulis at na-assign ako sa Detective Bureau. Naalala ni Julia. Dati nga palang alagad ng batas sa kanila sa Bicol si Richard at ito ay nagbitiw ng tungkulin dahil hindi nakasundo ang patakaran ng nakatataas dito. Hinangaan pa nga nila noon ang binata. Naalala rin niya. Kaya may hindi siya nagpakumbaba sa binata. O siguro naman ay tapos ka na sa pagrekisa sa unit ko. Maaari mo na siguro akong iwan ano. Ano pa nga ba? Maya-maya isusunduin ko na ang lover boy mo at ihati dito. Pwede ba Richard? Hindi mo dapat tawaging lover boy ko si Rep. Kung may makakarinig sa kasagwang pakinggan. Lalong nainis si Richard. Ano ba ang dapat kong itawag ha, Julia? Bisita, kaibigan. Hindi kailangan maging masagwa, Richard. Napapailing na napapangiti si Richard. Bilib na talaga ako sa iyo, Julia. Hindi ka lang pala mahiyain. Isa ka rin pa lang. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Sa huling sandali ay napigil niya ang bibig. Isa akong ano? Bakit hindi mo ituloy? Nalilisik ang mga mata ng dalaga. Wala. Kalimutan mo na. Wala akong karapatang pintasan ka. Yun naman pala eh. Pakla ni Julia. Wala ka talagang anumang pakialam sa akin. Driver ka lang dito. Kay sakit ng nadama ni Richard, minalit na naman siya ng babaeng lihim na itinatangi. Yuko ang ulong lumabas na siya at tinungo ang kotse sa ibaba. Narinig niya ang paglapat ng pinto at ang pagkasa ng lock sa loob. Nang lumingon siya ay natiyak niyang nakasarado ng pinto. Ang hindi niya nakita ay ang paghihirap ng loob ni Julia sa likod ng pinto. Hindi nito sinadyang makasakit ng damdamin ng dating kapitbahay. Isa ka rin ka palang ipokrita. Ito ang sasabihin sana kanina ni Richard kay Julia. Pero hindi nga niya naituloy at pangambang masaktan ang gusto ang damdamin ng dalaga. Nang kaso siya ang sinakta ni Julia, minalit siya. Tingnan bilang hamak na driver lamang. Hindi siya hamak na driver. Usal ni Richard sa sarili. Marangal na trabaho ang pagmamaneho. Bukod doon ay wala naman siyang planong manatili lang sa pagiging driver. Sa malapit na hinaharap ay pagpapatuloy niya ang naudlot na pag-aaral ng college. Ang kursong criminology ay kanyang tatapusin. At hindi niya susundin ang mungkahi ni Julia na mag-iba na lang siya ng mapapasukan. Malaki ang salaping ipinangakong isusweldo sa kanya ni Congressman Laredo. At bukod doon, ang iba pang pribilehiyo at 2 ulit na bonus sa loob ng 1 taon. Hindi niya basta-basta makikita ang ganong deal sa ibang tao. Sisikmurahin ko na lang na makita ka sa putikan, Julia, sabi niya sa sarili. Gaya rin ang gagawin mong pagsikmura sa akin sa araw-araw na paglilingkod ko sa iyo. Kaya nang dapat mangyari, ihinatid niya sa Unit 6 si Rebecca Laredo. Nang araw ring iyon, iniwan siya nito sa kotse at biniling maghintay. Minsan pa niyang nakita ang pagsara ng Venetian bed sa kwarto sa itaas. Nakadala naman siya ng kirot ng kalooban.